Magandang araw po sa inyo, Sir Kervin, at sa lahat po ng inyong mga tagapakinig. Ako po si Ronnie, 23 taong gulang, tubong Nasugbu, Batangas. Nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan noong ako po ay minsang nagtungo sa 7-Eleven. Bali, kaka-out ko lang po sa aking trabaho noon bilang isang security guard sa ospital na aking pinagtatrabahuhan. Mag-aalas 6 na po ng gabi nang ako po ay mag-out sa aking duty. Pang-umaga po kasi ang duty ko, Sir Kervin, at nagsisimula po ang aking duty ng alas 5 ng umaga at matatapos po ito ng alas 8 ng gabi. Papauwi na po ako ng mga oras na iyon. Habang ako po ay naglalakad, ay nakaramdam po ako ng gutom. Kaya naman, naisipan ko po na magtungo sa 7-Eleven. Habang ako po ay patungo sa 7-Eleven, ay nakasalubong ko po ang isang batang pulubi. Sa pagkakataon pong iyon, ay nginitian ko po ito. Pagkatapos, ay ngumiti din ito sa akin. Habang pinagmamasdan ko ang batang pulubi, ay nakaramdam ako ng awa. Sapagkat sa pakiwari ko, Sir Kervin, ay hindi pa po ito kumakain. Kaya naman, niyaya ko ito na sumama sa akin sa 7-Eleven upang mailibre ko na rin ito ng pagkain. Hindi naman po tumanggi ang batang pulubi sa aking alok at kagad naman itong sumama sa akin. Nang makarating na po kami sa 7-Eleven, ay pumasok agad kami sa loob at naupo na sa isang bakanting mesa. Ilang sandali pa nga ang lumipas, ay umorder na ako ng 2 kanin at 2 fried chicken para sa aming dalawa ng batang pulubi. Habang hinihintay ko ang aking in-order, ay napatingin ako sa batang pulubi. Doon ay napansin ko na may dugo ang suot nitong damit. Ngunit dahil sa sobrang gutom, ay hindi ko na ito gaanong pinagtuunan pa ng pansin. Ilang sandali pa nga ang lumipas, ay dumating na nga ang aking mga in-order. Pagkatapos, ay nagsimula na kaming kumain. Habang ako ay kumakain, ay muli akong napatingin sa batang pulubi. At doon, ay napansin ko na parang nakalutang ito sa ere at hindi ito nakaupo sa kanyang kinaupuan. Ngunit dahil sa sobrang gutom, ay hindi ko na lamang iyon pinagtuunan pa ng pansin. Sa halip, ay ipinagpatuloy ko na lamang ang aking pagkain. Matapos kumain ng batang pulubi, ay nagpasalamat naman ito sa akin. Pagkatapos, ay nagpaalam na ito sa akin na uuwi na siya sa kanilang tahanan. Tumugon naman ako at nagsabing mag-iingat siya sa kanyang pag-uwi dahil gabi na. Tumango naman ito. Pagkatapos, ay naglakad na palabas ng 7-Eleven. Ilang sandali pa nga ang lumipas, ay nagulat ako sa aking nasaksihan. Sapagkat nakita ko mismo na tumagos sa pintuan ang batang pulubi. Dahil sa aking nasaksihan, ay nakaramdam ako ng takot. Sapagkat hindi ko sukat akalain na ang batang pulubi na nakasama ko kanina ay isa na palang multo. Maya-maya, ay lumapit sa akin ang cashier ng 7-Eleven. Pagkatapos, ay nakipagkwentuhan ito sa akin. Doon, ay nalaman ko na ang batang pulubi na nakasama ko kanina ay ang multo ng batang pulubi na nasagasaan ng isang van sa highway. 1 linggo na ang nakararaan.
Dahil sa aking nalaman, ay magkahalong takot at awa ang naramdaman ko dahil sa sinapit ng batang pulubi. Matapos kong kumain, ay binayaran ko na ang aking mga in-order. Pagkatapos, ay lumabas na ako ng 7-Eleven. Pagkalabas ko nga ng 7-Eleven, ay nakita ko ang batang pulubi na naroon sa kabilang kalsada. Nakangiti ito habang nakatingin sa akin. Pagkalipas ng 1 minuto, ay bigla na lamang itong naglaho na para bang isang bula. At mula nga noon, Sir Kervin, ay hindi ko na nakita pang muli ang batang pulubi na tumatambay sa gilid ng kalsada. At dahil nga sa pangyayaring iyon, ay pinagpalagay ko na lamang na nasa maayos na itong kalagayan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Muli ay maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat.